the crucifixion ng ating Panginoon. He crucified for us. So, He paid it all. Binayaran niya na po lahat. Sabi nga niya, it is finished. Tinapos niya na po. So, wala na po tayong dapat ipag-alala. Dahil lahat ng bagay na agam-agam natin ay wala na tayong dapat ipagkabahala dahil tinupos na tayo ng Panginoon. Ginawa niya na lahat. Kaya wala tayong dapat gawin pa kundi magtiwala sa ating Panginoon. Huwag na tayong gagawa na para magpilitin siya pa tayo ngayong Holy Week. Dahil binigyan na tayo ng kapahayagan ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay na yan ay hindi na natin gagawin dahil alam na natin na tinapos na lahat ng Panginoon ang lahat ng pagmimilan. Amen. Hallelujah. Sabi nga nila parang kasi sabi nga, kung ginawa mo yun, parang ibinabalik mo lang yung gift. Parang binigyan ka ng regalo, tapos ginawa mo rin ulit. Hindi, parang ibinalik mo lang yung regalo. Hindi mo tinanggap yung regalo, yung kaloob. Baka parang ibinalik mo lang. Gusto mo na gano'n, na experience. Pero hindi po gano'n ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa atin, tanggapin natin yung regalo niya, buong buo. Amen. Sabi nga, rest lang tayo sa Panginoon. Sabi nga, come unto me and I will give you rest. Amen. Kaya po rin ng Panginoon. So, bago pa tayo dadakong matid sa preaching of the word, nais ko lang po magbigay sa inyo ng mga ilang announcement. Amen. Patungkol po sa ating church, bagong pangalan po ng church natin sa pagpaparegister po. So, luckily, tayo na po ay approve na po yung ano natin. Amen. So, nakaprocess na po yun. Mamaya, nandyan po yung mga pipirmahan po natin. Supposed to be ang inihingi po na mga, sabi natin mga officers, ang pagkasabi doon ng mga officers. Pero sa atin naman, parang deacon and trustee na lang. Pero, kumuha lang po tayo, required naman po yung 5 lang na for registration lang naman po yun para may-register po kagad. So, puri ng Panginoon dahil iniisip ko rin na kumuha sana ng mga officers natin from abroad. Ngayon ang problema, kailangan pala ng pirma. Kaya, buti na lang, hindi tayo kumuha ng from abroad. So, nandyan na lang po yung 5. Ikalima yata ako doon na parang officers na rin po doon. So, puri ng Panginoon, and then ganun din po, puri ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo noon, na yung prayer natin, yung prayer request natin, na patungkol diyan sa pagpaparehistro ay mayroon na pong ginamit ang Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi niya, Brad, pwedeng kahit hindi mo na i-announce sa church. Kumbaga parang, di ba? Yun yung way na gusto nila. At yun naman yung tamang paraan ng pagtulog, di ba? Kaya po rin ang Panginoon. So, napagandang ka na lang mga puso. Sige, sabi ko, sige. I-announce ko na lang na may nag-provide ng Panginoon ng pagpaparehistro natin. So, anytime na ito na, papirmahan na po yung mga dyan, yung mga trustee natin, mga deacon natin. Pag napirmahan na po yan, ipapanotaryan natin, notary. And after ng manotary, ipapadala na natin doon sa Baguio. And then mag-antay tayo ng ilang araw siguro. And then doon na tayo magbabayad. Depende po kung anong sasabihin nila, kung saan tayo magbabayad patungkol doon sa registration fee natin. Amen. Kaya puri ng Panginoon. Sabi nga, God will provide. Ang Panginoon ang nag-provide ng pangangailangan natin. So, paano nag-provide ang Panginoon? Sabi ko nga nakaraan, ang Panginoon may mga tenga, may mga kamay. Amen?
and a many-membered body, tayo pong lahat ay ginagamit ng ating Panginoon. Oh, di ba? Kaya po rin ang Panginoon. So, salamat sa Lord at tuloy-tuloy na po tayo. Ano ba? Ano ba yung nakalimutan ko? So, yun lang. Yun lang yung mga announcement po natin, kapatid. And ito pala naging busy naman po tayo nung nakaraang mga buwan na daw. Kaya yung mga schedule po natin about sa home Bible study, medyo na-delay po. O na-cancel po yun. Gawa nung supposed to be doon tayo kila Sister Banji noon. No, first Sunday of the month ng March. And then yun nga po, nagkaroon naman po ng hindi inaasang pagkakataon. So na-postpone po yun. And then kila Sister Sally naman, last Friday of the month naman, pero naging busy naman ho tayo. Pumunta naman kami ng ng Quezon. So hindi na po nangyari po yung mga bagamat meron naman tayong mga plinanong ganon, pero siguro sa susunod na pagkakataon, itong April, mga kapatid, abangan ho natin, mag-announce po tayo muli. Parang second Sunday of April, and then last Friday of the month naman ng April daw, kila Sister Sally, lulubin ng Panginoon. Amen. So, na-miss po natin yun, na magtugtugan tayo doon, Brother Rafael. Magtugtugan tayo doon. Mayroong mga music instrument. Yan, napakaganda ho yun. So, ewan ko rin kila Sister Banji, kung gusto din nila, didalhin natin doon, di ba? Mas masaya. Amen. Kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. So, kailangan namin yung support, sila Brother Gary, kung may pagkakataon, Brother Alex, punta tayo doon, bilang support natin. So, even though, sabi ko nga, yun lang po talaga kasi yung araw, Brother Ian, hindi natin magagawa talaga ng Sabado, brother. Kasi pag Sabado, minsan nandito tayo. So, Friday na lang ng gabi. Pagod na rin. Kung may pagkakataon, pwede na namang humabol, ganun na lang kung gagawin natin. So, tinignan ko yung Sabado, talagang alanganin din, busy tayo. Minsan, baka maman, ito ka rin sa pag-prepare, di ba? Hindi mo rin magagawa yan. So, yung Sabado, parang ilaan na lang natin yon para sa preparation ng church. Maglinis, gano'n. So, yun, mga kapatid. So, purihin ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na yan. Alam ko na ginagawin tayo ng Panginoon, paano yung dapat natin gawin para sa kaayusan ng church natin. At yun na nga po, unti-unti tayo po ay inaayos. Nagiging maliwalas ang paligid sa biyaya at sa tulong yung lahat, mga kapatid. Lahat na nagmamahal kahit hindi nga kayo nakapunta, pero yung prayer ninyo, yung appreciation, yung makita natin mga messages nyo, nakakatulong po yun sa bawat isa. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. So, hindi ako po patatagalin dahil ang oras po ay tumatakbo. So, ako naman po ay magbabahagi po sa inyo ng maikli lamang po na message. Amen. And last na makarang Sunday, napakinggan po natin ang message ni Brother Ian about the lamp o light. Amen. Nasabi nga rin ng Biblia na ang Panginoon siya yung light. Amen. Amen. And He is the light of the world. Amen. And we are also the light. Amen. Hallelujah. And so makita kapatid, nais ko rin pong magbahagi sa inyo kung mayroong, kasi yung light, kapatid, nagsisimbolo po yan ng buhay natin. Amen. And so kung mayroong light, mayroon din asin. Di ba? So bakit ang kapatid ay tutunghayan natin o papag-aralan din natin ano nga ba ang naitutulong po ng asin sa buhay natin. Amen. So, tuloy-tuloy na tayo. Nais ko pong samahan niyo ako na buklatin ang ating mga Biblia sa Book of Matthew, chapter 5. Matthew 5,
5 verse 13. So halos magkatabi lang po dito yung last text, pinaka-texto ni Brother Ian about the light. So, dito naman ay about sa asin. Amen. Sabi nga sa wikang Tagalog ng Matthew chapter 5 verse 13, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Sabi niya, wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na labang at niyayapakan ng mga tao. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Hallelujah. So speaking about salt, kapatid, ang sabi ng Bible, ang sabi ni Job, chapter 6, verse 6, na ang asin daw, ito daw po ay nagpapasarap sa pagkain natin. Totoo yun, kapatid. Diba? Pag ang pagkain mo, o halimbawa, nagluto ka ng ulam, at walang asin, di ba? Nyamot ti raman na dato eh. Amot ti asin na kung natin yun, di ba? So napakahalaga po ang asin. So kung walang asin, Brother Jerry, kung walang asin sa niluto mo, baka sasabihin namin kung tabag-tabag ang niluto mo. Di ba? Kasi walang asin eh. So ganun po ang kahalaga ang asin sa isang kusinero. Amen? So kung walang asin yan, walang lasa, amen? Hindi po masarap ang pagkain. Hindi mo nalalasahan ang sarap ng pagkain kung wala pong asin. Yan po ang sinabi po ni Job. Pagpasarap ng pagkain o mga linuluto nating mga ulam. Amen. Ano pa sabi ng Matthew chapter 5 verse 13 na binasa natin? Ang asin daw, sabi dito, ay nag-preserve. Amen. Subukan natin mapatid ang mga fresh na isda. Pag yan po ay nilagyan natin ng asin, nagiging mas matagal ang kanilang pagkabulok. Pag mayroong asin. Kahit i-travel mo yan ng napakalayo, basta may asin yan, kahit walang yelo, na-preserve po yung pagkain. Amen. Na-experience po yan mga kapatid, kung kami elementary pa, pag nagbabaon kami, para hindi pala daw mapanis yung kanin, lagyan mo ng budburan mo ng asin. Sino naka-experience sa mga kapatid? Ako na-experience ko ron. Budburan mo daw ng asin, para hindi po mapanis yung kanin. So, ganon ka-effective kapatid, ang asin. Amen. Hallelujah. So, tuloy tayo. So, nasabi ko dito na ang asin, salt. So kung tayo po ay asin, mayroon po akong naisulat dito about acronyms po ng asin o salt. So kung ikaw ay asin, kapatid, kinakailangan ikaw ay makikita sa iyo ang sincerity. S. Makikita po sa iyo ang sincerity kung ikaw ay asin. Kasi kung hindi ka sincere, amen, at sinasabi mo ikaw ay asin, hindi ka naman sincere sa buhay mo, di ba? Wala pong kabuluhan ng pagiging asin mo kasi hindi ka sincere. Hindi ka sincere. Mayroon din tinatawag dito mga kapatid na asin dito na wala na daw itong lasa. So ang ginagawa dito sa asin ay itinatapon. Itinatapon. Meron palang ganong asin pati yan, ganun ko lang. Meron palang asin na wala ng alat. Asin wala ng alat, asin. So meron palang sinasabi dito sa Biblia na kung wala ng alat, sabi dito, itapon. At ito ay pinagyuyurakan na lang. Niyurakan na lamang ng mga tao. So mayroon palang ganon. Amen. So, kinakailangan maging sincere ka sa buhay mo. Ay sabi nga, para maging sincere ka, para maging malalasaan yung alat mo, yung pagkaasin mo, maging sincere ka sa lahat ng bagay. Hindi yung parang
parang ang ginagawa mo parang laro-laro na lang, Brother Ian. Hindi laro-laro ang paglilingkod sa Panginoon. Yung bagang urong sulong ka, urong sulong. Diba? Hindi maganda po yun na maging attitude bilang asin. Kinakailangan lalo nating paalatin ang asin na nagsisimbolo ng buhay. Amen? Nagsisimbolo ng buhay, mga kapatid. Tayo po ang nag-preserve sa kanila. So, kailangan natin ang sincerity. And next, and we have the ability to preserve life. Yeah. Amen. Amen. So sa A, we have the ability to preserve life. Kailangan ma-preserve natin ang buhay. Ma-preserve natin ang mga isda na nang sa ganun ay hindi naman tayo malugi. Parang ganun, di ba? Sa mga nagtitinda, nilalagyan nila. Kaya nga ang isda, kung pabulok niya, lagyan nila ng asin, anong ginagawa? O, dipindangan daan, di ba? Tanuhang o masayang. Pero ginagamitan ng asin para po yung isda mapapakinabangan pa. So ganun po yun, mga kapatid. So we have the ability and we have the authority din, mga kapatid. We have the authority. Bilang mga asin, meron tayong authority. Amen? Hindi tayo, sabi nga mga kapatid, ay hindi tayo nagsasalita na parang sounding symbols lang na matunog tayo. Amen? Sabi nga doon, parang isang lata na pag sinipa mo matunog. Pag ang lata, sinipa mo matunog, kapatid, ibig sabihin, wala pong laman yan. Sinipa mo, naguni, nagkalansi, ibig sabihin, wala pong laman. Pero subukan mo yung lata, sipain mo, hindi yan tumunog, ibig sabihin, may laman. Amen. So, ganun po yun, inahalin tulad, mga kapatid, ang buhay natin. Amen. And sunod, mga kapatid, so we have an authority, we have the ability to preserve. Amen? And yung L doon is life, buhay. Amen. So kinakailangan makita ang buhay sa atin. Amen. Sabi nga ni Brother Ian nung nakaraan, yung liwanag makita sa iyo. Kasi kung wala kang liwanag, paano mo aakayin yung isang tao na ikaw mismo ay bulag? Tama. Spiritually bulag ka. At sa natural, kung ikaw ay bulag, hindi mo pwedeng akayan din yung ano. Hindi mo pwedeng ikaw yung bulag, akayin mo yung may liwanag. Hindi. Kailangan may liwanag ka din para maakay mo yung bulag at saka yung liwanag mismo. Mayroong mayroon silang liwanag sa buhay nila. So para magningning, mga kapatid, at mag-connect kayong dalawa, kinakailangan ikaw, yung buhay mo, makita ng mga tao, makita ng kapitbahay mo, makita ng kapatid mo, anak mo. Amen. Nang sa ganun, mga kapatid, yung life na yan ay maging kapakipakinabang po. Amen. Hallelujah. And last po, na sinasabi dito about the soul. So meaning, pag tayo po ay nagpreserve ng life, ibig sabihin, yung buong tiwala nila sa iyo nandyan, yung trust. Amen. Pagkakatiwalaan ka, susundan ka. Amen. So mayroon silang tiwala sa iyo. Pag nakita nila, mga kapatid, ng buong buo na sinasabi mong ikaw ay asin ng sanlibutan at nakita nila yon, may tiwala sila sa iyo, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. So, meron po akong mga sinabi pa sa Marcos, sa Mark 9, verse 50, sabi doon, ang asin daw din po ay nagdudulot din daw ito ng kapayapaan. Paano nangyari yun, Brother Ian? Diba? So ang asin, paano naging payapa? Tulad ng nasabi ko kanina, yung isang nagtitinda ng isda, pag may asin siyang dala-dala, hindi siya nagugulimehanan, baka mabulokan ng isda kasi ang asin. Payapa siya. So mapayapa lang siya. Payapa lang. Hindi siya nag-aalala kasi meron siyang asin na dala-dala. Amen. Purihin ang ating Panginoon.
Amen. So, kung may totoong asin, sabi nga dapat, huwag tayong mag-alala. So, may mga asin din pala, sabi ko kanina, nawala na pong mga alat. So, sinabi natin doon sa Bible na yun ay tinatapon at niyuyurakan na lamang po ng mga tao. At yun nga po, ang masasabi natin, meron palang asin na nagpapanggap na asin. Meron palang gano'n. Yung sugar. So, ano kaya yung asin na yan? Amen. So, sa Bible, pag sinabing nagpapanggap, amen, sila yung mga mapagpaimbabaw. Amen? Pag sinasabing magpapaimbabaw, sila yung nagpapakitang tao. Nagpapaimbabaw eh. Kaya ang ibig sabihin ng pagpapaimbabaw, sabi dito, lantarang pagpapakita ng pagiging relihiyoso. Sabi na, ngunit pakitang tao lamang. Yan po ang tinatawag na pagpapaimbabaw. So marami po tayong alam na ganyan. Feeling nila relihiyoso, amen? Pinapakita nila lantaran sa mga tao, relihiyoso sila. Ngunit, sabi dito, sila ay mga pakitang tao lamang. At sa Bible, sabi doon, ang pinakadakilang mga mapagpaimbabaw, sabi doon, ay mga scribes and Pharisees. Sila po yung mga tinatawag na mga mapagpaimbabaw. Basahin natin mga kapatid. Doon sa Santiago. Amen. Sa Book of James, chapter 3. Basahin ko lang po yung mga kapatid. James chapter 3, verse 9. Pusa tayo doon. So, ito ang ginagamit lamang, ginagamit natin sa pagpupuri, ay patungkol po sa ano yan. So, basahin ko lang po sa verse 9. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. So, ano yung ginagamit natin ng pagpupuri? Sabi dito, ginagamit natin. So, yung bibig natin. Amen? Ang bibig, ginagamit natin sa pagpupuri at minsan din ginagamit natin para masira mo yung tao. Amen? So, ang pagpapaimbabaw, sabi dito, isa sa binibigyang pansin ni Santiago na ang pagpapaimbabaw o pagdadalawang isip o pagkukunwari. Amen? Kanyang tinutukoy ang taong humihingi ng maraming bagay sa Panginoon, ngunit hindi humihingi ng may pananampalataya, nakikinig ngunit hindi ginagawa ang salita, sinusunod ang isang utos ngunit hindi lahat. Sinasabing sila ay mga mananampalataya ngunit hindi naman nagbabago ang buhay. Amen. So, ang mga eskriba at pariseo, sila po ang tinatawag na mapagpaimbabaw. At sabi rin ng Matthew ng chapter 23, amen? Book of Matthew chapter 3, 23 verse 5 and 7. Ito, pasahin ko po sa inyo kapatid. Matthew 23, mag-impusa tayo sa 5 and 7. Ito. Pawang pakitang tao ang kanilang gawa. Yan. Nilalaparan nila ang kanilang mga palakterya at hinahabaan ang mga palawit sa kalaylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ibig sabihin, ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. So ito po yung mga tao na
parang they are parang gusto nilang ma-please yung tao. Amen? So sila po yung mga center of attraction. Gusto nilang mapansin. Ito yun, sila yun. Sila yung mga tao mapagpaimbabaw. Amen? Hallelujah. At sabi nga doon, hindi daw nila ginagawa ang kanilang ipinapangaral. Mahirap din yun. Kaya kami din mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, nangangaral sa inyo, at hindi makita sa amin, eh isa kami mapagpaimbabaw. Amen? So nagtuturo tayo dito mga kapatid ng makontento tayo kung anong mayroon tayo. Makontento tayo. Amen? Maging, sabi nga, in everything give thanks unto the Lord. So kailangan pasalamatan mo. Malaki man o maliit, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi pwede na binigyan ka tapos, di ba? Ang ibinigay lang sa'yo, tricycle, gusto mo kotse. Di ba? Hindi ganun po yun. Ang ugali ng as a Christian, maging makontento ka kung anong mayroon ka. Pasalamatan mo na yun. At yun po ay i-multiply ng Panginoon yun. Kung binigyan ka lang ng maliit, ano mo yun? Tanggapin mo yun. At palaguhin mo yun. Ganun yun. Amen? Salamat sa ating Panginoon. Amen. So, sila po kapatid, ang mga taong mapagpaimbabaw, sabi dito, pinupuna ang kasalanan ng kapwa. Pinupuna daw. Amen? Pero sila mismo, kapatid, hindi nila makita. Kaya sabi nga ng Biblia, sabi doon na pinupuna mo yung kapatid mo na mayroong puwing, pero ikaw hindi mo makita yung puwing mo na mas malaki na pala sa puwing. Sabi nga doon, troso na pala yan nandyan sa puwing na sa mata mo, troso na pala ikaw, mga kapatid. Turo ko ng turo. Mahirap po yun, yung nanguhusga ka ng tao, di ba? Amen. So, meron tayong mga nakita doon na nanguhusga sila ng tao, talagang they are degrading, mga kapatid. Talagang pinupuntaw nila, kapatid. Pero hindi po yun ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, sila po, kapatid, yung mga tao yun, sila daw po ay mga mapagpapaimbabaw. So, tingin nila sa kanilang sarili, perfect. Mahirap po yun na sa tingin natin, perfect na tayo. Nobody's perfect, sabi nga ng Biblia. Kahit na anong gawin mo, ore perfecto pa tinagan mo, hanggang nga perfect. Hanggang pa mo lang nga perfect. Because we are subject to fall. Amen? Lahat tayo nagkakamali, kapatid. Hindi mo sabihin hindi ka nagkakamali, araw-araw nagkakamali. We commit mistake every day. Every hour, every minute, mayroon yan. Pumapasok po, kapatid, ang tinatawag po na mistake sa ating mga buhay. Kaya, wag kang magmalaki. Sabi mo, wala kang, ikaw, kasi ang sabi doon, kung ikaw pala ay hindi na nagkakamali, o ang tingin mo sa sarili mo ay perfect ka na, walang pagbabago na sa'yo. Kasi perfect ka na eh. Wala nang mababago sa'yo. So tingin mo, ikaw na ay perfect, kaya ikaw ni parang nagmamalaki ka na. Hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin natin. So tayo pong lahat, sabi nga, everyday, daily, amen? We die daily, sabi nga ni Paul. Kailangan tayo mamatay araw-araw. Anong ibig sabihin nun? Mamatay tayo doon sa mga ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Doon tayo doon tayo mamatay. Amen. Amen. Kaya, yung mga bagay na ilibing natin. Amen. Ilibing natin. At ibigay natin sa Panginoon. Cast all your burdens sa ating Panginoon. At sabi ng Lord, and I will give you rest. Amen. Amen. So maalala ko tuloy, mapatid, ulit. Yung nakakwentuhan ko na driver, taxi driver. So tayo naman po ay, kasi sa lugar ko ng Pampanga, mga deboto po yung tao doon. Amen. So habang naglalakbay kami, papunta po ng airport, sabi niya, ang dami namin nasa lubong, iyan na mga nagpipinitin siya.
ang kwan nga lang doon, mayroong mahaba na cross, mayroong maiksi na cross. So iba't iba. Iba't iba ang kanilang daladalahin. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Meron tayong kanya-kanyang cross na dinadala. Ayon sa sukat ng ating pananampalataya, kapatid, doon po ibinibigay sa atin ng Lord o yung ano man ano yung kaya mo lang buhatin. Meaning, yung cross na yan na everyday, daily, binubuhat-buhat natin. Na kailangan mong buhatin yan, hindi literal na cross yan, mga kapatid. So, sa mga kapatid natin na wala po sa ganitong kapahayagan, so, nagiging tradition sa kanila yon dahil ang pagkaalam nila ay mapapatawad sila sa kanilang makasalanan. At ang masaklap lang, sabi ng driver, sabi ko nga, mainam lang sana Brad na pagka nakabuhat na sila dyan, eh mababago na yung buhay nila. Pero hindi, sabi niya. Alam mo ba Brad, sabi niya, bago magpapako yan, umiinom pa yan. Umiinom pa daw sila. So, meaning, talagang yun po ay parang masasabi ko rin na isang bagay na pagpapaimbabaw. Kasi hindi ka totoo sa buhay mo eh. Amen. So sabi ko rin, mayroon ding mga sincere yun dyan. Mayroon din mga sincere. Pero sabi ng prophet, they are sincerely wrong. Amen. So, yun. Salamat sa Panginoon dahil pinalaya tayo sa mga ganung bagay. Hindi na natin ginagawa yun na every Holy Week. Meron pa nga dyan yung, maalala ko yung mga alay-alay lakad dyan nun sa Manawag, di ba? Sino naka-experience nun? Si Brother Ian pala, na-experience pa ng alay lakad, no? Si Sister Tasing pala, nag-alay lakad ka pala nun, Sister Tasing. Amen? Yun. Yung iba naman, yung iba naman, dinilibot lahat yata ng simbahan. Ayun. Dinilibot yata lahat ng simbahan. Lahat ng mga tawag dito, yung Virgin Mary. Maalala ko tuloy kapatid nung nasa trabaho pa ako. Kasi uso-uso yung mga naghihimala, ganyan, di ba? So, hima-himala, hanggang sa naimbestigahan, lumuluha yung Virgin Mary, gano'n. So, tawag dito, we are not against sa mga people, but we are against doon po sa mga sistema nila na napag-alaman na yung dugo na dumadaloy sa mata nung naghihimala, eh dugo pala ng manok yun, ba? Oo. At sabi pa nila yung lumuluha daw, nilagyan pa na ng asin sa may tapos merong tube lang na direct sa sa mata ng estatwa. Siyempre pag natunaw yung asin, di ba? Di magiging mag-melt yun, so magiging luha yun. So, yun yung gamit ng asin. So, yung asin yun, pwede kang mapeke. Hindi mo alam kung anong saan pinagmulan yung asin na yan. So, tuloy, sabi ko, nung may kaibigan kami noon, sabi niya, pumunta ako dun sa Rosario. Oh, bakit? Pares lang naman sa Manawag, si Mary dyan sa Manawag. Hindi, mas malakas si Virgin Mary dun. So, mayroong competition pa. May mas malakas, may mas mahina. Sabi, mas malakas daw yun kasi lumuluan ng dugo. Sabi ko noon sa kanya, alam mo Brad, sabi ko, hindi yun ang totoong himala. Ang totoong himala, sabi ko, ay ang mabago ang buhay mo. Amen? Yun ang totoong himala, yung mabago ang buhay mo. Hindi yung lumuluan ng dugo or whatsoever, kapatid. So, alam na ho natin. So, ang mas mahalaga, ang pinakamagandang himala sa buhay natin, ay nabago yung buhay ng isang tao. Yun ang totoong himala. Amen po ba? Amen. Purihin ang ating Panginoon. So, maalala ko kapatid ang mga tao na punong-puno ng pagpapaimbabaw, feeling, religyoso. Pero kapatid, with their attitudes, with their character, kapatid, hindi mo makita sa kanila
Amen. Sila po ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Narinig natin yung minsan na watch your word, pag hindi mo nabantayan, yun ang magpapahamak sa iyo. Amen? So sabi nga ni Brother Ian sa kanyang preaching noon, na sabi niya, ang taong marunong o ang isang mangmang ay nagkahayag ng kanyang pag-uugali. So nakakita na tayo ng mga taong mangmang, kapatid. Hinahayag daw ang kanyang pag-uugali. Amen? Pero ang taong marunong, kapatid, ay naghahayag o nagkukubli ng kahihiyan. Amen? So na-experience natin yung kapatid. Amen? Na tayo po ay binigyan ng Panginoon, na tayo po yung nagko-cover ng kahihiyan. Sabi nga, love cover the multitude of sins. So tayo po yun. Alam mo, ikakapahamak niya, meaning, ibig sabihin, ikubli mo yun. Di ba? Nasabi ko sa inyo noon, alam ba, nung nasabi ko sa inyo noon, may itak nag-uurimintado. Pumasok yung hinahabol sa bahay mo. Anong gagawin mo? Magsisinungaling ka, di ba? Sabi nung nag-uurimintado, nandito yung hinahabol ko. Pumasok dyan. Sa kanyang protection, hindi mo namang ibig sabihin na parang nagsisinungaling ka. Kasi kinukubli mo yun. Kinukubli mo ang kanyang kahihiyan. So tayo po ay binigyan ng Panginoon ng ganong spirit na hindi naman agad-agad na kumbaga situationally, kapatid, hindi po tayo agad-agad na sige, pasukin mo na dyan. Rin mo pinatay tayo. Natagbat pa di ko. Tama. Di ba? Hallelujah. Pumasok ka kapayapaan, tapos ang dala mo pala hindi kapayapaan, kaguluhan naman ang papasukin mo, napakahirap. Di ba? Amen. At saka yung manduduro ka ng tao, napakahirap yun. Di ba sabi, tinuro mo isa, tatlo yung bumabalik sa'yo talaga. Binabaril mo, tatlo yung balang bumabalik sa'yo. Amen. Tatlong bala. Kaya napakahirap husgahan ng isang tao. Ang Panginoon, sabi nga, ang Panginoon ay naparito doon sa mga makasalanan, hindi doon sa mga matutuwid. Amen? Ang Panginoon pumunta dito para sa mga taong gustong mabago ang buhay. Amen. At kung titimbangin natin ang karakter at ang bisyo, mas mabigat po ang karakter. Mas mabigat. Kasi marami nagbibisyo ang babae. Di ba? Marami nagbibisyo, sila pa yung talagang, Brad, kailangan, yan, bigay ng bigay. May bisyo yun. Pero yung karakter nga, yung kapatid, napakahirap na yung karakter ang number one. Amen? Hallelujah. But it's the same thing, mga kapatid. Pero mas matimbang, mas mabigat po ang karakter. Kasi pag ang karakter mo hindi makita na sa'yo, mga kapatid, hindi makita. So paano mo naipo-project o paano mo masasabing ikaw ay asin kung hindi naman mag-project yun sa buhay natin, mga kapatid? Ang alat natin. So anong gagawin? Itatapon na lang tayo dahil wala tayong alat. Pagsasawaan ka na dahil wala ka ng alat, mga kapatid. Wala nang bilib sa iyo ang tao dahil wala ka ng alat. Mawawala ang pag-ibig nila sa iyo dahil wala ka ng alat. Pero pag may alat ka pa, kapatid, mayroon pa tayong yung asin na tinataglay natin, nakikita pa sa atin. Amen. Doon, kapatid, mamahalin tayo ng tao. Ibigin tayo ng tao. At sila po ay magtitiwala sa atin, mayroon po silang trust sa ating kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya purihin ng Panginoon. Hanggang doon lang po aking message sa inyo. Isang maikling mensahe na alam kong kapupulutan po natin ang aral ang patungkol po sa asin na kinakailangan tayo sincere, mayroon tayong sincerity, mayroon tayong ability. Amen. And to preserve life, buhay. Amen.
And lastly, yung tinatawag, pag mayroon tayong mga bagay na ibig sabihin, may tiwala ang Diyos sa atin at ang mga taong nakakakita po sa atin, kapatid. Amen. Amen. So, parang ganun lang yung po, parang sa liwanag din. Kung hindi magniningning ang buhay mo, sa liwanag na ibinigay sa iyo ng Panginoon, the great shining light na inireflect natin, ganun din po ang asin. Kung hindi po makita yan, hindi na po tayo meaning, hindi tayo makakapagpapatotoo sa kanila. Amen. Amen. Na kahit sabihin mo, Brad, may Bible study tayo. Yaman lahat. Bible study, hindi pa makikita tibiyag mo. Di ba? Sister Bella, di ba? So meaning, parang nailang, kung baga wala silang, wala silang tiwala pagkagaling. Pero pag nakita naman, yung asin na yan, nakita nila, meron ba? O sige, punta ka meron, di ba? So nagre-reflect. Amen. So ganun po yung kapatid. So ang bawat isa sa atin, alam ko, ang bawat isa may kanya-kanya pong krus na pinapasan. Wag lang po natin, sabi nga, wag lang natin putulin yung krus. Amen. Dahil ang krus na yan, pagsubok na sa buhay natin, one day, magagamit po natin yan. So wag natin putulin. And last day, nais ko na naman pong ulitin na about sa cross, na mayroong 5 magkakaibigan, di ba? Pasan-pasan nila yung cross nila. So habang naglalakad sila yung isa, Brother Ian, nagdagsin mo dati cross ko, so at nagayang awit-awit ng aragadi, sige, pinutod na. Pinutod na. Pinutol niyo yung cross. Ay, salamat, sabi niya, ang ganda na ng cross ko, sabi niya. Pero yung mga kasama niya, nakita, bakit pinutol niyo yung cross? So parang nainggit kasi, nainggit sila kasi pinutol eh. So lakad ulit. Lumakad ulit. Hindi magbigat pa po Pinutulan na naman, mga kapatid. Pinutol na naman. Nagadi naman na na-decross na. And then, ituwang-tuwa siya kasi, salamat Lord, magaan na tong cross ko. Ngayon, mga kapatid, ang problema, mayroon silang tatawirin na kanal. Sabihin na lang natin kanal. Sakto lang siguro yung sukat ng cross. Meron pa lang bagay na tatawirin nila. Na sabi ng pinaka-leader nila. Ngayon, dumating tayo sa punto na ang gagamitin nyo ngayon na pagtawid dyan para makatawid kayo ay yung cross ninyo. So sabi ng paano kung makakarating doon sa pupuntahan ko? Wala na, pinutol ko na yung cross ko. Paano na to? Bitin. Bitin na mga kapatid, nabitin. Meaning mga kapatid, yung cross na yan na dala-dala natin, tuloy mo lang yung buhatin. Kung punong-puno ka ng problema, ngayon, buhatin mo lang yan. Kung minsan inaaway ka ng kapitbahay mo, kaibigan mo, buhatin mo lang yan. Itawid mo lang yan hanggang sa dulo. Amen? At pagdating mo sa dulo, kapatid, yung cross na yan, magagamit mo rin. Amen? So, napakalungkot dahil may mga Kristiyan gano'n, pinutol yung cross nila, ayaw nilang ayaw nila yung cross nilang napakabigat, hindi nila alam na yung cross na yan, magagamit pala nila balang araw. So, yung Kristiyanong yun, si failed, kapatid, nalungkot siya dahil hindi siya nakarating doon, sayang. Yung promised land, hindi niya narating. Kasi pinutol niya. Ganun din po sa atin. Huwag nating putulin. Tuloy-tuloy lang tayo, kapatid. Amen. So, God bless you all. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. So, sa pagtatapos natin, tinatawag ko si Brother Ian. Siya na po sa closing prayer natin or what? Brother Ian, God bless you. God bless po. Amen. So, napaka-importante po ng asin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. So, na-bless ako sa mensahe ni Pastor. Amen. Tayo yung asin. Amen. Continue to maging asin, sabi nga nila, di ba? Na
ang importansya ng asin ay pampalasa ng ating pagkain. Amen. At kung wala asin, panimpla, ay nalabay ti biyag mo. Amen. Nalabay ti Durang gilabad ka mga kanan, no? Asin na, di ba? Nagimas ko dati asin na. Amen. So, God bless you, Pastor, sa mensahe mo na napakaganda. Nag-remind sa atin, mga kapatid, na patuloy tayong maging totoong asin sapagkat alam niyo mga kapatid, ang Diyos ang Father, yung manlililok ng isang banga, at doon sa banga na yon ay kayo yon mismo na nilagyan niya ng asin sa loob. Yun, kapag nilagay ng Diyos ang asin sa sidlan, yun ay safe po, Pastor. Safe na safe. May tiwala ka sa iyong sarili na pag ito ang ginamit kong asin, safe sa pagkain. Pero may asin na tinatapak-tapakan ng tao. Yun po ang mga hindi nakalagay sa tamang sisidlan. Amen. Yun yung may mga black-black, di ba? Di ba mo no, takit ipos ay dyan, di ba? Inlaw mo. Diyos ko, paminta ko maatoy ko namin pag-ayam, takit ipos. Di ba? So, mainam pa rin mga kapatid na alam nyo kung saan nanggaling ang asin na yon, kung nasa tamang sisidlan. Amen. So, God bless you, Pastor. Napakainam po ng inyong mensahe. Amen. So, tayo po ay tumayo. Amen. Awitin po natin yung pasasalamat, mga kapatid. Wala po tayo. Hindi po sana tayo magsawa, mga kapatid, na magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sa mga bagay-bagay na yan, mga kapatid, ay naibabalik natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi naman hinihingi ang Diyos sa atin yung gawang kamay natin eh. Hindi yun ang tinitingnan niya. Kasi nga siya ang nagbigay. Siya ang nagbigay ng lahat, mga kapatid. Wala siyang hinihintay sa inyo na gawang kamay upang purihin siya. Pagkat alam niyo sinabi niya, gumawa kayo ng tama sa inyong kapwa at sa akin din yung ginawa. Yes, amen. Amen. Praise God. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Pasasalamat. Amen. Gawin natin prayers natin po, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord Jesus. Habang inaawit po natin, pwede po tayo magbigay ng kahit sa offering bilang pasasalamat sa ating Lord sa mga blessing na pinagkaulit na sa atin sa buong month. Amen. Weeks, days, amen. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Awit ka ng may kadakilaan. Ikaw, Diyos. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hindi ka na buhay, Lord. Wala ka na. Hallelujah.
Maraming salamat po, Panginoon, sa pinagkaloob ng mensahe sa araw ng ito, Lord Jesus. Salamat sa pangunguna. Salamat sa aming pastor na iyong ginamit sa araw ng ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, sa iyong mensahe, Lord God, napaka-importante ng asin sa aming buhay, Lord. At yung asin na yun ay yung salita, Lord God, na nilagay mo sa bawat sisimlan ng inyong mga lingkod. Na ang asin na ito, Panginoon, ay lumalabas sa aming bibig at nagbibigay, Panginoon, ng lasa sa buhay ng bawat makakausap po namin sa bawat tao nakakasalamuha po namin. Maraming salamat, Lord, sa mensahe ng buhay, Lord Jesus. Dalangin namin, Lord, na ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na aming pagkakuha dito sa lupa, Lord God. Na ma-share namin, Lord Jesus, sa ibang tao, sa aming katrabaho, Lord Jesus. Sa mga taong hindi naniniwala sa amin, Lord Jesus, naway sila'y maampunan ng asin, Lord Jesus. Naway makita nila sa aming pamumuhay ang tunay na asin na may lasa, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa mensahe namin na siyang nag-mold sa amin, Lord, na magpatuloy sa kabila ng aming trials, na pasan-pasan sa aming lingkod. Alam namin, Lord God, na hindi mo ito binigay, na hindi namin kakayanin. As we look back, Lord Jesus, sa iyong ginawa sa cross of the Calvary, Lord Jesus, ikaw ay nagtagumpay at sinabi mo, Lord Jesus, na it's finished. Lahat ng paghihirap, Lord Jesus, ay tinapos mo doon. Upang ang mga lingkod mo na nandito, Lord Jesus, kapag sila ay nakaranas ng hirapan, Lord Jesus, sila ay magtatagumpay din kagaya mo. Sabi ng isang salita, Lord Jesus, nung ikaw ay bumangon mula sa mga patay, Lord Jesus, kami rin ay bumangon, Lord Jesus, sapagkat kami ay kasama mo, Lord Jesus, na bumangon sa kamatayan. At lagi mong nire-remind, Lord Jesus, na kung hindi ka nabuhay, Lord Jesus, wala kami, Lord. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo gawing fresh ang asin sa aming buhay. Hallelujah. Let this soul preserve our life, Lord Jesus. The soul that gives spice to others, Lord. Let this soul preserve our life. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat earth and pieces na nandito, Lord Jesus, upang maging daluyan ng iglesia. Hallelujah. Bagaman kami ay nagkukulang, Lord, alam ko, Lord, na hindi ka tumitingin sa pagkukulang. Ngunit tumitingin ka, Lord, sa bawat puso na nandito. Hallelujah. Alam namin, Lord, sa aming sarili na kami ay nagkukulang. Ba't pinapaalala mo, Lord Jesus, na ikaw ay hindi tumitingin. You look beyond our fault, Lord Jesus. Sa kabila ng makasalanan namin katawan, Lord Jesus, hinayaan mong ikaw ay galubay sa krus upang ang kasalanan dito sa lupa ay mawala. Thank you, Lord Jesus, for that soul. Looking fresh, spiritually, we are fresh. Fresh and saved by the blood of Jesus. Hallelujah. Muli, Lord God, sa aming pagsamantalang kakahiwa-hiwalay, Lord Jesus, hiningi po namin, Panginoon, ang patuloy na pagtubay, pangunguna, Panginoon, sa aming buhay. Remind us, Lord Jesus, to worship you every day in our life, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus, sa mga taong ginamit mo sa araw na ito sa iyong ministry. Salamat sa mga mapagpalang kamay na pinagkalog mo sa bawat isa na
kahit hindi mo na sila remind, Lord Jesus, sila ay nagpukusang kumilos, Lord. Bagaman kami ay may kanya-kanyang trabaho, hinaharap sa araw-araw, hindi ka pa rin nagpukulang, Lord, or remind sa bawat isa na may gawain ng linggo. Maraming salamat, Lord, sa mga bagay-bagay. We pray, Lord God, that everyone maging blessing po, panalo. Bless this ministry, Lord, na Lord Jesus. Sa mga tagaluto, bless them, O God. Sa music ministry, mga kabataan, Lord, ikaw ang kapatuloy na magbigay ng progressive knowledge and skills sa kanila. Reminding, Lord God, that your talents is for you, for the Lord. Maging ang mga nakaupo, nakikinig, pagpalain na sila, Panginoon. At ang aming pastor, Lord, lalahan mo, Lord, na kapag dumating ka niyang discouragement sa buhay, remind us, Lord God, na hindi lang isa ang ministry ito sa Obra ng Tabang. Diyos, pinupo ito na nakakarami. Malakas ang Panginoon ng kanyang katawan. Bigyan ng patuloy na inspiration ang usap ng Panginoon sa kanyang pagpapalala. Hallelujah. Wala ka lang magagawin kundi pasalamatan ka sa buong buhay namin. Ikaw ang mahayag, buhay na Diyos sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Maging ang hiling, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakakaranas ng mga sakit, Lord. Give them the healing, Lord Jesus. Meet their expectation, Lord Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga umuusik sa amin. I-bless mo sila. Hallelujah. At naway makita nila ang liwanag na nakikita namin sa aming buhay. Hallelujah. Sa pagtatapos ng aming gawain, Panginoon, ikaw na po ang siyang bahala, Lord, sa amin. Bless mo din, Panginoon, ang aming pagkain na pagsasaluhan sa mga oras na ito. Lord, linisin mo, Panginoon, magsibing italulusog at lalakas ng aming katawang pisikal. At meron din kang mga naghanda ng mga bagay na yun, ipatuloy mo silang bigyan ng inspiration sa pagsuporta nila sa ministry ng mga ito. Amen. Muli, Lord God, tinataas ka namin at pinapasalamatan. We ask all these things in your mighty name. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po ay kamayan. Amen. Pagkaya po tayo, amen. Mag-prepare po ang ating mga posisyon. Amen. Announcement lang po, kapatid, yung documents po natin, yung mga
Brother Jerry Senior, tinatawagan kita bro, mamaya may pipirmahan ka na dito, baka makalimutan ko natin. And then si Nathaniel, pirmahan mo na yun para pag-uwi ka mamaya,